Nang marinig ang hatol na kamatayan, tuluyang nagkagulo ang natitirang mga beastfolk. Sa matinding takot, desperado silang nagsimulang magdahilan. Teka, huwag muna. Please, sandali lang. Isa-isa silang sumigaw, pilit iniligtas ang sarili. Tutol ako sa plano simula pa lang. Ililigtas ko sana ang mga bihag. May isa pang mabilis na sumingit. Hindi lang ako makapagsalita kasi lahat kayo sumisigaw na patayin sila. Totoo, susubukan ko na sanang iligtas ang mga bata. Isa naman ang agad na itinuro ang kanilang chief. Bago pa ako makakilos, inuutusan na kami ng chief na patayin ang wait. Bigla siyang natigilan at agad na itinama ang sarili. Ang dakila at kahangahangang witch of the Great Tower. Nagunahan na silang lahat sa pagdadahilan. Tutol talaga ako sa lahat ng to. Ako rin. Nanatiling walang emosyon si Light. Hindi man lang siya natinag sa biglaang pagmamakaawa ng mga beastfolk. Sa malamig na tinig, tuluyan niyang pinutol ang lahat ng kanilang palusot. Nagawa ko na ang aking paghatol. Unti-unting nawala ang pag-asa sa mga mukha ng mga beastfolk habang nakatingala sila sa kanya. Pagkatapos ay isa-isa niyang inilatag ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Kayong lahat ay nangidnap ng napakaraming inosenteng tao. Ginamit ninyo ang kanilang mga mahal sa buhay bilang mga bihag, upang pilitin silang isugal ang sarili nilang mga buhay, at lumaban para sa inyo. Biglang nabalot ng tila napakadilim na katahimikan ng paligid. Sa gitna ng nakakatakot na atmosfera, ibinato niya ang isang tanong na tumago sa puso ng bawat isa. Ang ibig ba ninyong sabihin? Wala lang ang buhay ng ibang tao. Pero ang buhay ninyo ay napakahalaga? Mula sa ilalim ng kanyang hood, nagningning ang kanyang mga gintong mata. Isang matalim at malamig na tingin ang ipinukol niya sa natitirang mga beastfolk, tuluyang dinudurog ang huli nilang pag-asa. Walang bahid ng awa ang kanyang boses. Pinili ninyo ang landas na iyan. Sandali siyang tumigil bago ibinaba ang kanyang huling salita. Ngayon, panag-utan ninyo ang naging kapalit ng inyong mga desisyon. Napatulala ang natitirang mga beastfolk. Nanlaki ang kanilang mga mata habang nanginginig sa takot. Sa wakas, tuluyan nilang naunawaan ang katotohanan. Wala nang paraan upang makatakas. Wala nang awa. Wala nang ikalawang pagkakataon. Bago tuluyang magsimula ang pagpatay, ibinigay ni Light ang kanyang huling utos kay Ellie. Ellie, para makakalap tayo ng impormasyon tungkol sa insidenteng ito, buhayin ninyo ang dalawang pinakamataas na pinuno ng mga beastfolk. At siguraduhing mabibihag sila. Magalang na yumuko si Ellie bilang pagtanggap sa utos. Opo, Blessed Lord Light. Matapos maibigay ang utos ng kanyang Panginoon, dahan-daang humakbang si Miss Mera patungo sa napapaligiran at wala nang matakbuhang mga beastfolk. Habang papalapit, mahina siyang humalakhak. Unti-unting lumitaw ang kanyang matutulis na pangil kasabay ng isang nakakatakot na ngiti. Pagkatapos ay malamig niyang ibinaba ang hatol. Naibigay na ng aking Diyos at Panginoon ang kanyang utos. Kayo ay mamamatay sa aming mga kamay. Habang pinagsisisihan ng lahat ng inyong ginawa. Napatras ang mga beastfolk habang desperado nilang hinugot ang kanilang mga sandata. Bagamat nanginginig sa takot, pilit nilang pinatatag ang kanilang loob. Hindi kami basta-basta magpapapatay, mas marami kami kaysa sa inyo. Kapag sabay-sabay kaming umatake, kaya ka naming patayin. Sa huling pagsabog ng kanilang survival instinct, sabay-sabay silang sumugod mula sa lahat ng direksyon, tangga ng tanika nilang mga sandata. Patayin natin siya. Ikaw na halimaw. Isang nakakakilabot na halakhak ang pinakawalan ni Miss Mera habang pinagmamasdan ang mga beastfolk na desperadong sumusugod sa kanya. May mapanuksong ngiti sa kanyang lobby habang malamig niyang sinabi. Ang iinday nyo. Tumigil na kayong tumahol. Mga munting tuta. Lalong lumapad ang kanyang nakakatakot na ngiti. Dudurugin ko kayong lahat, na parang mga insektong walang halaga. Sa isang kisap mata, naglaho ang kanyang anyo. Kasunod nito ay sunod-sunod na malalakas na pagbangga at matutulis na hiwa ang umalingaw-ngaw sa buong battlefield. Bago pa makapag-react ang mga beastfolk, naabutan na sila ng napakabilis at napakalupit na pag-atake ni Miss Mera. Sa bawat galaw niya, isa-isa silang bumabagsak at ang kanilang hanay ay tuluyang nagkawatak-watak. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang naiwan sa kanyang dinaanan ay puro wasak na armas, nagkalat na mga katawan at isang battlefield na nilamon ng ganap na pagkawasak. Habang umaalingaw-ngaw ang mga sigaw sa wasak na battlefield, ang nakakatakot na halakhak ni Miss Mera ang siyang nangingibabaw sa buong lugar. Sa bawat segundo, mas dumarami ang mga beastfolk na bumabagsak. Ang mga natitirang nakasaksi ay natulala na lamang, hindi makapaniwala sa bangungot na nagaganap sa kanilang harapan. Nanginginig sa matinding takot si Gam, ang chief ng Wolf Clan. Hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan habang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Hindi ako pwedeng mamatay dito.
Hindi ako mamamatay sa ganito nakakahiya at kawalang kwentang paraan. Sa desperasyon, mabilis niyang isinuksok ang kamay sa loob ng kanyang balabal. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang huling pag-asa. Isang teleportation magatama. Naalala niya ang sinabi ng taong nagbigay nito sa kanya. Ayon sa Human Merchant, isa itong napakalakas na magic item na kayang mag-teleport sa gumagamit. Kahit saan, anumang oras. Dahan-dahang umatras si Gam, pilit na hindi napapansin. Sa harapan niya, patuloy na umaalingongaw ang nakakakilabot na halakhak ni Miss Mera. Habang papalayo siya, desperado niyang kinukumbinsi ang sarili. Basta makaligtas lang ako, makakabalik ako sa Beast Folk Federation. Kailangan kong ipaalam sa kanila kung gaano kapanganib ang Witch of the Great Tower. Kapag nalaman ito ng iba pang mga tribo, maaari silang magkaisa at labanan siya. Mahigpit niyang pinisil ang teleportation magatama na nasa kanyang palad. Iyon na lamang ang natitira niyang pag-asa. Huminga siya ng malalim, pilit binibigyang katwiran ng kanyang pagtakas. Hindi ito pagtakas. Isa itong strategic retreat. Kailangan kong mabuhay para maihatid ang mahalagang impormasyong ito. Desperadong itinaas ni Lebed ang teleportation magatama sa ere. Mahigpit niya itong hinawakan habang sumisigaw. Dalhin mo ako palayo rito. Ay teleport mo ako ngayon din. Ngunit nang mapalingon siya sa gitna ng battlefield, biglang nanlamig ang buong katawan niya. Sa gitna ng hukbo, may isa pang beast folk na nakataas ang eksaktong kaparehong pendant. Si Lebed. Napatitig si Gam, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Unti-unting lumawak ang kanyang mga mata habang unti-unting pumapasok sa isip niya ang katotohanan. Hindi lang pala ako ang may hawak na magic item. Biglang bumuhos ang malamig na pawis sa mukha ni Gam. Ang kanyang pagkalito ay unti-unting napalitan ng matinding pangamba. Nanginginig ang kanyang boses habang kinakausap ang sarili. Bakit? Bakit may hawak ding teleportation magatama si Lebed? Parehong-pareho ang magic item. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Bago pa niya tuluyang maunawaan ang nakakatakot na katotohanan. Sabay na nagliwanag ang dalawang teleportation magatama. Isang nakakapanindig balahibong alon ng mahika ang bomb alot sa mga ito habang naglalabas ng mapanganib at misteryosong enerhiya. Sa isang iglap, biglang sumabog ang dalawang teleportation magatama. Mula sa mga ito, ramagasa ang naglalakihang, matutulis na itim na tendrils na tila buhay. Kasabay nito, kumalat sa buong battlefield ang mabagsik na kidlat na gawa sa madilim na enerhiya. Walang babala, hinampes ng mga itim na tendrils ang lahat ng nasa paligid. Isa-isang tumilapon ng mga beast folk habang nilalamon ng rumaragas ang kadiliman ng buong lugar. Maging si Miss Mera ay muntik ng tamaan. Casual siyang umatras ng isang hakbang na para bang wala lang ang biglaang pag-atake. Pagkatapos ay malamig niyang tinitigan ng umiikot na itim na enerhiya. Bahagyang kumunat ang kanyang noo. Ano ito? Biglang umalingaw-ngaw sa buong battlefield ang nakakakilabot na mga sigaw ng mga beast folk. Mula sa nagngangalit na itim na tendrils, isa-isang tinamaan ang kanilang mga katawan. Habang bumabalot sa kanila ang madilim na enerhiya, nagsimula silang magbago sa paraang hindi nila mapigilan. Ang kakaibang kapangyarihan ay tuluyang lumamon sa kanilang mga katawan. Napaluhod ang mga mandirigma, nanginginig sa matinding sakit habang pilit nilang nilalabanan ang nangyayaring pagbabago. Ngunit wala silang nagawa. Ang kanilang mga desperadong sigaw ay unti-unting nag-iba. Hanggang sa naging nakakapanindig balahibong mga ungol na hindi na maituturing na boses ng tao o halimaw. Ang buong battlefield ay nabalot ng nakakatakot na alingaw-ngaw ng kanilang paghihirap. Ang mga itim na hibla ay nagsimulang magsanib at mag-ipon sa gitna ng battlefield. Kasabay nito, tila may kung anong humihila sa mga katawan ng mga beast folk. Mula sa bawat direksyon, ang kanilang lakas at mismong laman ay tila nilalamon ng madilim na kapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na namuo ang isang napakalaki at nakakadiring masa ng maitim na laman. Kasabay ng sunod-sunod na malalakas sa pagsabog ng puwersa. Umalingaw-ngaw ang nakakapanindig balahibong mga hiyaw sa buong battlefield. Tulong! Ang mga beast folk na nakapaligid ay nanigas sa kinatatayuan. Hindi sila makagalaw. Hindi rin sila makapagsalita. Tuluyan silang nabalot ng matinding takot habang pinagmamasdan ang bangungot na nagaganap sa kanilang harapan. Ngunit hindi pa doon natapos. Parang isang buhay na nilalang ang maitim na puwersa habang rumaragasa ito sa buong battlefield. Isa-isang hinaila ang iba pang mga beast folk, at isinama sila sa lumalaki at lalong nakakatakot na masa ng kadiliman. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang buong kalangitan ay nabalot ng naglalakihang mga itim na tendrils na tila isang napakalaking sapot. Isa-isang inangat ang daan-daang beast folk sa ere. Habang nakabitin sila sa gitna ng kadiliman, umalingaw-ngaw sa buong battlefield ang kanilang nakakakilabot na mga sigaw. Tulong! Ayoko mamatay.
Sa gitna ng bangungot na yon, nanatiling kalmado si Mera. Tahimik niyang pinagmamasdan ng buong eksena na para bang isa lamang itong nakakaaliw na palabas. Bahagya pa siyang napangiti. Ano kaya ang nangyayari rito? Samantala, sa ibaba, halos mawala ng hininga si Gam. Nanginginig siyang napatingala sa napakalaking nilalang na unti-unting nabubuo mula sa kadiliman. Doon niya tuluyang naunawaan ang katotohanan. Nahulog siya sa isang nakamamatay na bitag. Nanlaki ang kanyang mga mata habang mabilis niyang tiningnan ang teleportation magatama sa kanyang kamay. Shit! Sa matinding takot, desperado niyang sinubukang itapon ang isinumpang artifact bago pa siya tuluyang lumuni ng maitim na kapangyarihan. Sa matinding takot, mabilis na inihagis ni Gam ang isinumpang artifact palayo. Damn it, ngunit huli na ang lahat. Ang naglalakihang masa ng nagbubulang kadiliman ay patuloy na lumalaki, tila handang lamunin ang lahat ng madaanan nito. Patuloy na umalingaw-ngaw sa buong battlefield ang pagsabog ng madilim na enerhiya. Sa malayo, ang mga nakasaksi ay natulala na lamang. Hindi sila makapaniwala sa biglaang pagbaligtad ng sitwasyon. Anong nangyayari? Biglang bumalat ang mabigat na katahimikan. Doon, may isang bagay na biglang pumasok sa isip ng witch. Nanlaki ang kanyang mga mata habang unti-unti niyang pinagdudugtong ang lahat ng nangyayari. Hindi kaya, ang mga isinumpang artifact na yon ay ang maalamat na Twin Blood Magatomes. Sa gitna ng battlefield, patuloy na lumobo ang naglalakihang mga itim na bola ng laman. Marahas itong kumikislat habang unti-unting bumabalot ang makakapal na hibla ng kadiliman sa buong paligid. Parang isang napakalaking sapot, wala itong iniiwang daan para makatakas ang sinumang mahuli nito. Isa-isang nalunod ang mga beast folk sa rumaragasang maitim na masa. Maging si Gam ay tuluyang nabihag sa loob nito. Pilit siyang nagpupumiglas habang nilalamon ng makapal at madilim na likido ang kanyang buong katawan. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit wala ng hangin na makapasok sa kanyang mga baga. Tuluyan siyang nalunod sa nakakapasong kadiliman. Habang desperado siyang nagpupumiglas, unti-unting lumubog ang kanyang katawan sa kailaliman ng maitim na masa. Hanggang sa tuluyan siyang lamunin nito. Sa kailaliman ng umiikot na maitim na bangin, tuluyang nilamon si Gam ng nakakakilabot na kadiliman. Habang unti-unting nawawala ang kanyang ulirat, mabilis na umikot ang kanyang isip. Doon niya tuluyang naunawaan ang katotohanan. Hindi pala ito teleportation item. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isa itong bitag. Unti-unti niyang pinagdikit-dugtong ang lahat. Ginamit sila upang ialay bilang sakripisyo, upang gawing mga halimaw. Habang unti-unting humihina ang tibok ng kanyang puso, isang mapait na katotohanan ang tumama sa kanya. Ginamit lang kami, bilang mga disposable na pawn ng Dragonaut Empire. Nanghina ang kanyang katawan. Habang tuluyang nilalamon ng maitim na putik ang kanyang buong pagkatao, pinakawalan niya ang kanyang huling pagsisisi. Damn it, hindi ko sana sila pinagkatiwalaan. Sa sumunod na sandali, tuluyan siyang naglaho sa kailaliman ng madilim na putik na walang iniwang bakas. Sa ilalim ng dagwang pulang kalangitan, dalawang naglalakihang kumikinang na masa ng laman ang nakatindig sa battlefield, mistulang mga higanteng puno ng bangungot. Mula sa mga ito, nagkalat ang napakaraming ugat na parang buhay na mahigpit na bumabalot sa hindi mabilang na mga katawan. Sa loob ng kanang dambuhalang masa, nakabaon ng tuluyan si Gam. Wala na siyang kakayahang makagalaw. Ganap na siyang nakulong sa nakakatakot na pulang laman. Mahina siyang bomb-ulong, puno ng matinding galit at pagsisisi. Mga hayop, Dragonaut Empire, isinakripisyo lang ninyo kami. Unti-unting nawala ang kanyang boses. Tuluyan siyang nilamon ng nakakatakot na pulang biomass. Habang ang kanyang huling sumpa laban sa imperyong nagtaksil sa kanila ay naglaho kasabay ng kanyang kamalayan.